Ito guys, yung sikat na sign dito sa Bantatong Road. Dito sa side na to, meron siyang katabing daungan. So guys, kapag kaganyan yung mga vibe na gusto nyo pang photoshoot, mas mura yung mga ticket na nakikita ko kapag ka DMK. Ito guys ay mga duty-free airport price ha. So hello guys, ito na naman tayo sa isang final episode natin dito sa Thailand travel series natin. And ngayon po gusto ko i-share sa inyo na bago tayo magpunta mamaya sa airport is may pupuntahan pa tayong sikat na neighborhood ngayon. Though sikat siya sa TikTok na neighborhood na napakadami mga cafes, restaurants, ganyan. Kaya pupunta po tayo ngayon sa area na kung saan ang tawag ay Talat Noi. Okay? And after that, pupunta naman tayo sa Songwat area. And ito pong mga to ay aesthetic, ganyan. Merong mga kape daw na matatapang, mga aesthetic din na cafe. So, I mean, aesthetic na cafe, coffee shop, ganun. So, titignan natin, pero kakain lang tayo ng full meal doon. Then, e-explorein lang natin. And aside from that, is magche-check lang siguro tayo ng pastries kasi guys kapag kumain tayo or uminom tayo ng kape, alam niyo naman acidic tayo as a person, no? So yun ang gagawin natin. Then before tayo magpunta doon ay gusto ko lang ding i-share na tayo po ay nag-book ng Bolt. So pinagkumpara ko yung Bolt tapos yung Grab. Sa Bolt guys mas mura, like 115 baht lang going there sa Talat Noi, pero kapag ka naman Grab ay 185. Di ba grabe, ang laki ng pinagkaiba ng presyo sa dalawa. So dito sa Thailand, parang I think mas okay po na gamitin nyo yung Bolt. Tapos, after naman nun, ay pupunta na tayo sa airport. Okay? So ngayon, let's go po. And before tayo magpunta dyan, gusto ko lang ipakita sa inyo ang super konting clip. Kasi nagpunta tayo naman kagabi sa sikat din na Bantatong Road. Yung Bantatong Road, kapag kagabi siya okay, pinupuntahan, kaya lang napakadaming tao. So inikot ko lang din siya at gusto ko lang ding maipakita sa inyo. And aside from that is nagpicture lang din ako doon. Napakadaming mga kainan, may mga Chinese restaurant, Thai restaurant, yung mga parang Greek ganyan. And napakadami, pati street food. Though hindi na tayo kumain, aside from that is napakadami po kasing nakapila din. Tapos ang init din doon sa area. So ito po yung clip doon sa Bantatong. Hello guys! I'm back again with another vlog. At ngayon po, ito na po ang pinaka-final episode ng ating Thailand travel series. At ngayon po, andito ngayon tayo sa Bantatong Road. So ito guys, emerging tong lugar na to. Like ngayon, ano siya tawag doon? Sumisikat siya dahil sa mga sikat na mga restaurants na nandito. Napakadaming restaurants na nakapilera dyan. Na kung saan, actually to be honest, hindi ko siya kakainan lahat. Ang gusto ko lang is gusto ko makita kung ano bang mga makikita dito, ganyan, ay ipapakita ko din sa inyo dahil guys, masyadong madami. Tapos kapag ka nag-search ako sa TikTok kung ano makakain dito, puro coffee shop, puro mga pastries, ganyan, tapos yung mga mabibigat na meal. Kaya ngayon samahan nyo ko as we explore this area and papakita ko sa inyo lahat ng klase ng restaurant, mapamura at mahal. Let's go! Tingnan nyo guys, ito, isang authentic Thai Chinese food. Meron dyan. Doon pa tayo sa bandang dulo. Merong sikat dyan na laging mukha siya sa TikTok. Tignan nyo naman, punong-puno, Guys, ayan, yung unang restaurant na pinipilahan na nandito, Wok Stir Fried Street Food something. So, ayan po. Ang presyo 590. Ba't ang mahal naman? Crab yun. Ang pinakamura nila chicken. So, 200 siya. Uy! Kapaw. Mga crab. 590. Ba't ang mahal, Noodle menu, 280. So, medyo mura 280 na. Ang sarap po, mga rice dish. So, check natin. Ito po ay 170 baht. Tapos, ito naman, 140 baht chicken. Ayan, ito yung Thai spicy salad nila. Napakadaming uri ng salad. Pero ito, raw salmon, lightly marinated in fish sauce, 340 baht. Ito naman, shrimp naman, 340 baht. Ito naman, spicy deep fried pork neck salad, 220 baht. Ito, 180 baht. Platter ng fermented chili fish dip. Ito, sarap nito, Thai hot sweet and sour shrimp soup, 260 baht guys. Tapos mga drinks. So yung drinks naglalaro sa 69 baht. For 69 baht lahat guys. Tapos mga milky iced tea. Ito chayen o Thai milk tea, 69 baht. Again, 69 baht lahat. Tapos yung mga soft drinks nila 30 baht. Tapos may wine. Ang wine ay 1399 per bottle. Per glass naman 250. Ay, ito, tignan nyo. Ano to? Sailis Noodles House. Ito yung bestseller nila.
Mga fried rice, ganyan. So, check natin. Ay, 120 baht, oh. Noodles siya na may pork, may meat. Then yung fried rice, 170. Ang mura lang, ha? Ang mura. So, ito itsura niya. Yay. Ito, pag dinere-diretso, ang dami dito. Ito yung sikat na sikat na Mixu ice cream. Alam niyo ba, guys? Ito, meron tong article online eh. Sinabing ganun, ito daw, nadaig na daw niya yung Starbucks sa dami ng branches. I don't know if it's that, if it's true, pero yan yun, Mixu. Ito mukhang pinipilahan to. Ito ang lugar sa Bantantong na talagang pinipilahan at napakasarap. Ay, yung mura naman dito, 399. Ang ganda din sa loob, oh. Pero ba't parang walang tao? Medyo tahimik na dito sa side na to. Ay, ang galing. May iba't ibang uri dito ng ng stinky tofu tuloy. Ng sticky rice. Doon ang pinakamura ay... may ice cream na kasama, 129 baht. So, ito yung pinaka-sticky rice lang, 100. Tanananan! Mahal po. To be honest, mahal. Ito, green tea. Milk teahan lang. Tapos ito, parang Chinese resto, no? Ayan nga, in China nakalagay eh. So, ito ang presyo niya, 688 baht. Ayan, ganyan guys. Sabi ko, konti lang pala yung kainan dito. Yun na yun guys. Akala ko madami-dami. I mean, madami siya, oo, pero akala ko like boom, boom, boom level. Okay, meron pang kabilang part. Check natin doon. Ito, sa area na to, talagang ma-crowded na naman. Ano to? Uso sa kanila yung puro milk tea, no? Ito, ano yan? It's giving it's giving mga saladan. Dito, tingnan niya sa toasted gelato. Parang ang sarap nito, salted caramel, layered toast, 225 baht. Yan, banoffee pie, 195 baht. Soft baked Nutella, 215 baht. Dessert. Grabe, ang haba nga, guys. Akala ko doon lang sa bungad. Mas mahaba pa to sa Chinatown. Ang kinaganda dito, guys, sa road na to, aside from puro kainan siya, alam niyo yung parang sa Japan, yung tipong yung mga signage siya talagang nag-iingay na ganyan. Ganun. Grabe, ang daming tao. Dito sa side na to, ang daming tao. Okay. Ito yung sikat na sign. Ito, guys, yung sikat na sign dito sa Bantatong Road. Yan. Kapag sinerch nyo sa TikTok, guys, ilalagay ko yung name dito sa screen. Search nyo lang yan sa TikTok, yaan yung lalabas. So parang yaan ang kanilang face. Grabe guys, alam nyo, buti na lang wala talaga sa list natin na kumain dito. Napakadaming tao. Like mga nakapila silang lahat. Tapos be ready, kailangan meron kayong dalang fan kasi mainit po dito, like literally. So kung pupunta kayo dito, magpicture kayo dyan, dito sa side na to, kasi famous yan. Tapos sa likod niya, napakadami pang mga kainan, no? Super. Tawid tayo guys, meron ditong parang night market dito sa side na to. Para mga street food. Ito na naman yung sikat na to. Hindi ko pa natatry yan. Pero ayoko itry kasi Coke eh. Tingnan nyo, ganun pala siya nilalagay, oh. May pa ganun pa. Tapos nag-yellow. Parang slushy. Ay wow, may ganito sa Taiwan. Sweet potato, 60 baht guys. Grabe, no? May ganito palang area yung Bangkok. Never ko na-imagine na may ganito kalawak pang area. Akala ko na explore na natin. Kasi diba Pratunam, Jod's Fairs, mga ganyan, Wanratchada. Akala ko yun na yun. Saka yung mga chatuchak. So ito, meron pang bago. Grabe, walang tao dun sa gitna. Tapos dito, bumalik na naman lahat sila. Dami! Super crowded. Like literally. Ito guys, dulo na to, oh. Sarado na dyan sa side na yan. So ito na ulit. Yan na yun. So may mga skewers, noodles, squid, chayen o tea. Yun naman makikita nyo. Okay, so guys, we're finally here sa Talatnoy. And itong Talatnoy, super old neighborhood to dito sa Bangkok. And ito, napakainit dito guys actually. And hindi siya ganoon hindi siya ganoon kaingay, hindi din siya ganoon kadaming mga establishments na hindi pong talagang nag-iingay yung mga postings, yung mga mismong poster, yung mismong tarpaulin, yung mga ganyan o yung mga design. Hindi ganoon dito sa area na to. And yung Talatnoy, ang ibig sabihin po niya ay small market. Kaya ang mga makikita natin dito is usually mga small businesses. Kaya ngayon, let's go. And puntahan natin dito yung sikat na car. May car kasing sikat dito na nakikita ko sa social media. And let's check it out. Grabe, medyo malayo pala tayo dito sa sikat na to. So, tara, directions. Dito. So, lalakarin natin. Okay. Alam niyo, kapag nandito kayo, ang maaamoy nyo guys habang naglalakad kayo, alam niyo amoy ng parang wait, kalimutan ko yung tamang terminolohiya.
Yung parang, yung mga nagme-mekaniko, yung lugar na yon. Nakalimutan ko, ilalagay ko na lang dito sa screen. Yung tipong amoy oil ng mga kotse. Yung gano'n ang amoy dito, guys. Sa mga dadaanan nyo. Ayun, guys, yung tinutukoy ko. Ganyan yung amoy, guys. Yung tipong oil niyan. Grabe, super local neighborhood to, ah. Ayun, guys, parang ito na medyo umiingay na dito sa area na to. Dito ba yun? Wait, hindi ata dito, naliligaw tayo. Hindi, tama lang. Diyan pala talaga. Hindi tayo naliligaw. We're on the right track, baby. I was born this way. I wanna looking my way. Grabe, so asan dito yun? Dito? Kasi daming tao dito eh. Ayun, guys, nakita na natin yung sikat na car. Ito po yun. Ito yun. Sa lahat ng mga may alam ng Talat Noy, alam niyo yan, guys. Tapos, sa loob niyan, chocolate area. Naalala ko na, guys, talyer. Tagal-tagal ko iniisip. Iniisip ko, Pierre? Hindi naman Pierre eh. Meron ako alam na salita. Talyer pala yun. Talyer. Amoy talyer, guys, yung area. Pasok tayo sa loob, guys. Let's check it out. Oh, so ito. Ang lamig dito sa loob, ah. Aircon, aircon. Ayan. Ah, this one. Okay. Thank you. So, 140 baht. Yeah, this is 140 baht for one drink, and this is a promotion menu. Yeah. Ah, this one. Okay, okay. Thank you so much. And 140 baht dito, guys. Ay, ang galing. May pa free taste. Yeah. Free taste? The best one? Yeah, this is number one house blend. Number one, house blend. Yummy. Yeah. Yummy. Can I taste more? Oh. This is an example. How about the number 4? Banana? Chocolate dito, guys. At parang magkamukha lang hilasa for me. Guys, famous na lugar na to ay mga masasarap at high quality chocolate yung mabebenta. So dito, guys, sa area na to, napakagaganda at high quality ng chocolate na mabibili nyo. Sige, bumili tayo. Though, nakalagay dito 1 piece is 40 baht, 4 pieces 140. Sige, mag-ano tayo? 4 pieces tayo. Okay, so bumili tayo, guys, 4 pieces. Number 1, 4, 5, and 8. Yeah. Thank you. This one, Kapon Cap. Guys, tignan nyo ang cute, oh. Ano siya? Ganito ilalagyan ng 4 pieces. So for now, para worth it yung punta natin dito, chocolate na muna yung binili ko kasi meron sila mga in-offer dito mga kape. Ayoko naman, guys, ng kape. So yun, pwede kayo dito coffee or chocolate, ganyan. Though parang for me, bumili din kayo dito ng chocolate bar kasi yun yung sikat dito. So tingnan nyo, meron din dito mga nagbebenta ng mga drinks, mga small businesses. Wow, very artsy. Oh, ay mga binebenta dito, manhole cover, 20 baht. Ayan, alam nyo, to be honest, kasi nasa looban tayo. Hindi ko alam kung saan tayo patutunguhan itong daan na to. Ah, saan ba to? Tingnan nyo, dito tayo napunta. Sa isang court na may temple. Doon, no? Dito, merong cafe. Ano pangalan? Hong Sieng Kong? Kaya lang, guys, baka mamaya puro coffee din dito. Ayan, may mga matcha something. Ah, mga ganito. Wala bang Thai food? Ah, ito. Asian food. Okay. Ah, okay. Mukhang approve na sa akin. Sige, dito na lang tayo, guys. Sige, hanap na tayo muna ng upuan. Kailangan muna daw umorder. So, order muna tayo. Juice ba muna tayo? Sige, mag-juice na lang tayo. Passionate pineapple. Ay, meron yung signature. Ano to? Yuzu green tea. Pwede natin i-try. Yuzu green tea. Tapos, isang tayo? Spaghetti truffle cream sauce. Sige. So, 1 yuzu green tea. Spaghetti truffle. Yeah, thank you. And also, New York cheesecake. Yeah, that's all. Dine in. Medyo pricey itong pagkain natin na 560 siya, guys. Yan, ganda. Tignan nyo, oh. Ganito itsura. Pwede daw dyan umupo kahit saan. Ah, meron din dun sa taas, oh. Pero I think dun tayo sa side dun. Parang baka may aircon dun. Ang init din kasi, guys, ngayon, eh. So, ito, guys, ang order natin. Ito yung truffle. Alam mo, amoy na amoy yung truffle niya. Tapos, ito naman, yuzu green tea. Though, I think meron siyang orange sa baba. At least, kakaibang touch. Tapos, New York cheesecake. Diba? So, guys, ito na. Ang truffle. Ay, ang init feeling ko. Kasi umuusok, eh. So, yung truffle niya, hindi siya yung dry. Saucy siya, saucy. Paborito kay truffles, guys. This is ever sa Pilipinas. Kung meron kayong masasuggest na truffle pasta na masarap, please pa-comment down below. But ako, so far, ang pinakamasarap na truffle na natikmang ko so far is yun sa Vibe sa Pasig.
Kaya kung meron pa kayong mas nasasarapan, comment nyo lang, titikman ko sa Metro Manila. Ito naman guys yung matcha na parang merong orange ata sa ilalim. Ang sarap! Matcha plus orange. Usually kasi ang iniinom ko matcha latte eh. So ngayon nag-change ako ng matcha saka orange. Okay siya. Rate ko siya ng 8.5 out of 10. So masarap pa din siya. It's just that sa rating kailangan natin mag-rate ng fair. Tapos ito naman, I think 8.5 out of 10 din tong truffle pasta. Again, masarap siya pero alam niyo yun, hindi yung wow factor levels. So guys, now naman natikman naman natin itong New York cheesecake. Alam nyo, if ever kung hindi ko pa na-share sa inyo sa mga ganitong klaseng food, I mean itong mga cheesecake, sa mga cake o desserts ganyan. Cheesecake po ang isa sa mga nangunguna sa pinakagusto ko. Tapos red velvet, yan yung mga gusto ko talaga. Okay, tikman natin. Masyadong malasa yung cheesecake niya. I mean yung tama. Tapos hindi yung ganun katamis. Medyo may asim factor. Ano ko siya? 9 out of 10. Though so far, lahat ng mga kinain natin ngayon, masasarap siya. Pero kasi, kapag ka, di ba sinasabi ko sa inyo yung mga Ivan Digi approved, yun talagang top. Yung tipong talagang highly recommended ko talaga. So dito so far, kung gusto niyo po magpunta, pwede kayo magpunta. Though, pero ano siya? Hindi siya yung level na talagang I highly recommend. Maganda yung vibes dito. Tapos, doon sa sa gilid, papakita ko sa inyo mamaya, makikita niyo yung Chao Phraya River. Ito guys, yung itsura sa labas, oh. Tingnan nyo. Ganyan siya. Though, wala akong nakikita dito yung tipong sikat na establishments na malapit. Though, for sure, dyan sa side dyan or dito sa side na to, andyan yung Icon Siam. Dito sa side na to, meron siyang katabing daungan, oh. Ayan, baka isa yun sa mga hinihintuan kapag ka nagpe-prepare tayo going to Icon Siam. Oh my God, ayun na pala Icon Siam na side na yun. Natatakpan lang ng building. Ayun na guys. Sa kabilang side lang tayo. Ganda din dito sa area, oh. Maluwag pa dito. Check natin. May mga upuan pa dito. Ay, meron pa dito sa gilid, oh. Kung gusto nyo, pwede kayo mag-picture dyan, oh. Aesthetic din siya. Kalmado. Tingnan nyo, sa katabi na may coffee shop na naman. Ang pangalan nito, Vantage House. Iba-ibang mga vibe talaga, guys. Honest yung mga nandito. Ganito yung mga usually background kapag ka sa Instagram. Tingnan nyo naman, guys. Talagang it's giving Pilipinas na mga street neighborhood. Ganun yung dinadaanan natin. And also, nung naramdaman kayo ganitong klaseng vibe, sa pagkakaalala ko, nasa Kota Kinabalu tayo. Ganun yung vibe niya. Itong Talatnoy. Saka yung Songwat Road. Hindi ko pa alam kasi doon pala tayo papunta ngayon. Yay! Ito na yung Songwat Road. We're here. It's so fast. So dito guys sa Songwat Road area, ang mga makikita nyo mga restaurants dito ay fusion or both Thai and Chinese restaurants. Kasi dito sa area na to, karamihan sa mga residents dito, Thai and Chinese. Dito, tingnan nyo. Chinese. Ito, Thai. So guys, meron ditong art center. Pumasok tayo kasi syempre, alam niyo naman mahilig tayo sa mga painting. And aside from that guys, malamig dito. Like, ayoko na magitin muna. Preno muna tayo ito. Ito guys, parang nakita ko ito kay Just Got Fed, kay Alvin. Road of Cinnamon. So dito guys, pwede kayo makabili dito ng mga plato-plato, mga isip, yung mga tawag doon yung sa pang coffee. Ayun na. Sa mga mahilig po sa ganyan, pwede dito. Plus ito, mga ganito, mga iba't ibang fabrics. Cute, 150 baht. Saan ba ito nilalagay? Sa bike ba to? Sa bike ba to guys? I don't know. Ayan, natigan nyo, cinnamon. Natigan nyo, may crochet na na roses.
60 baht. If ever kung mahilig kayo sa earrings, 1 to 90 baht. Tapos yun guys, meron ditong rabbit na cafe. Pwede kayong bumili ditong pastries. Tingnan nyo, naglalaro siya ng 160 baht to 195 baht. Parang sarap ito, apple crumble. Ay, matcha Oreo pie. Kaya lang ayoko, too much sweets. Banoffee pie, 175. Ito, ang healthy. Forest berries cheese pie, 195 baht. Blue and lemon fresh berry. I think cheesecake pie nasa gitna niya or what? 215. Grabe, no? Ang over sa mga ingredients. Which is ganyan yung masarap, 'di ba? Kaya lang super tamis. Dito naman tayo. Ano to? Coffee and bun. Ano naman binebenta dito? Ito, mga drinks. So, ang presyo 135 baht. Pinakamahal, ice matcha latte, 160 baht. Tapos yung mga dumplings, 80 baht yung dumplings. Tapos yung bun, or parang siopaw, 30 baht. Ngayon yan, ito itsura. Tanan! Dito may Spanish resto. Ito ay, ano to? Rongklanwe. Parang sikat tong restaurant naman na to dito. Check natin yung price. Ay, nakadikit pala. Broth noodles. So, 150 baht. Ganyan ang binebenta nila, puro noodles. Tapos ito naman, grilled beef ribbon ice. Ay, ice tuloy rice. 280 baht o lahat. Iba't ibang rice meals. Pasukin natin to guys kasi napakadaming mga napakadaming mga pumapasok. Ngayon galing naman dito, on the spot ginagawa. Yung mga damit-damit to. Personalized, customized. Yan, may shutter booth. Pakaliit to. Walang price na nakalagay. Dito lang natin alam kung paano yan. Ay, ang galing, may matcha dito, oh. Kaya lang kayo inom lang natin ng matcha. Ito, ganda nito. Ito, drink place siya. 90 baht. Yogurt smoothie. Yan, yogurt smoothie na kiwi, passion fruit, mango, tamarind, mixed berry, and strawberry. Tapos ito, Wabis. Wabis? Bread shop siya. So, walang nakalagay na price. So, nagbebenta sila ng pretzel, bagel, siopan. Ayan, ano naman to? Honest? Honest? Ang aesthetic. Mga binibenta dito, mga mga pang sabon. Parang okay itong Hit the Road, guys. Uy, Aperol! Aperol 290 baht, oh. Calamari with, mezcal sauce, 195. Hit the Road. Hit the road! Grabe, super bango dito. Hello! It's giving, it's giving garlic. May garlic. Ano to? Ang galing mga nagka-photoshoot yung mga tao. So guys, kapag ganyan yung mga vibe na gusto nyo pang photoshoot, kung mga IG people kayo, pwede kayo dito. Isipin nyo, upo lang kayo dyan. Pwede kayo makagawa dyan ng aesthetic na photo. Ayun, kila ate, oh. Pwede nga dito tumabi ka lang dyan. Ganon. Tapos, sa pinakadulo, ito naman ang view mo. Again, ito po. Yung parang kaninang view lang din natin. Though, ibang angle. Diba? Tapos, ay! Hindi na natin makita dito yung icon sayang, pero dun yung sa side dun. Dito, meron na naman ditong The Old Bread Shop. Daming bread shop talaga dito, guys. Kano? Isang slice ng bread, 30. 35. Cupcake nila or muffin nila, 45. Tapos itong sandwiches nila, 140. O 140. Grabe! Magkamukha sila ng tinadong nandun. Parang iisa lang yung supplier nila ng cake. Ito yung pinakita ko sa inyo kanina. Nasa bandang dulo lang to. Ang pangalan nito ay Bob's Good Coffee. Bob's Good Coffee ba? Tama. Ano to? Iba-iba naman kasi pangalan na nakalagay. Nalilito din ako. Ayan, nasa bandang dulo tong famous Vietnamese restaurant na to. Sikat yung banh mi, coffee dito. Nasa dulo siya. Mga tao dito, guys, bawat mga eskinita nagpo-picture. Parang yan, natigan nyo. Nagpi-picture sila ate doon. Kasi meron din kasi mga nakadikit na paper sa dingding. So, iba-iba talaga. Depende talaga kung titignan mo siya in your own eyes na merong art, ganun. Ayan. Nakakaamay na naman ako ng mga bagay-bagay na legal dito at hindi legal sa ibang bansa. Tanan! Narating na natin ang dulo. Ayan, nasa dulo na tayo.
we're done. We're back here sa ating hotel. And actually, di ba, kung naalala nyo, doon sa episode 1, sinabi ko sa inyo na yung Spitz Hotel ay sharing siya ng mismong area sa Cubic Hotel. So, sister company sila. Ngayon po, kasi, ang nabook ko lang talaga is from May 13 to 18. So, sinabi ko sa sarili kong ganyan, since gabi pa po yung flight natin, like, ang flight natin 23:00 so pumapatak na 11 PM. Anong oras pa lang ngayon? Alas 2 pa lang. So, para makapag-rest tayo, kasi syempre guys, napakahalaga talaga sa akin ngayon ng rest, yung pagtulog. Kasi sa ginagawa natin na pagta-travel, bibihira. I mean, hindi naman bibihira, yung parang kapag yung sleep is very luxury sa atin. Not only sa mga madalas mag-travel, kundi sa lahat naman yan. At inisip ko ngayon, tinignan ko saan ba may murang hotel na talagang ibubuk ko na lang agad kasi para makapagpahinga tayo at makaligo tayo, makapag-freshen up tayo. So, nakita ko guys, ang mura lang ng sa Cubic Hotel. Yung sa Cubic Hotel, which is ito, andito din, hindi na tayo aalis, 1,400 pesos lang, one night. Kaya lang, magagamit lang natin siya from 2 o'clock ngayon hanggang mga around 10 o'clock. Kasi 10 o'clock, hindi 10 o'clock, siguro mga 8 o'clock tayo aalis dito. So, 2 to 8 lang natin siya magagamit. At least, makakatulog tayo at freshen up tayo. And kasi at least may wifi, tapos makakapag-upload tayo, ganyan, di ba? Tapos ipapakita ko din sa inyo. Ay, hello, it's okay now? Okay. Tapos guys, papakita ko din sa inyo yung hotel natin na room dito sa Cubic. Mas mura siya kumpara sa Spitz. Though Spitz yung maire-recommend ko sa inyo kasi inyo nasubukan natin. And later, bibigyan natin ng verdict kung ano mas maganda, kung Spitz or Cubic. Pero sa service, same lang naman sila parehas. Ang gusto ko lang malaman ngayon is yung ganda ng interior design. Meron din ditong massage place, so massage area. So kung gusto niyo magpa-massage, ilalagay ko yung price dito. Ayan, lalabas din sa screen. So, tinignan ko 250 foot massage 1 hour parang plano ko. Pero kasi iniisip ko, pwedeng sa DMK na lang tayo magpa-massage kasi meron din dun Meron din dong mga massage place So, baka doon na lang din para andun na tayo at para pampalipas oras na lang din doon, no? Let's see. Dito na ngayon tayo sa ating room at nakapag-check-in na tayo. Again, uulitin ko, ito pong room na to ay superior room. So, good for 2 pack siya actually, pero mag-isa lang tayo dito. At ito, nakuha ko lang sa halagang 1,400 pesos. And, yung rate na yon nakuha ko yun ng biglaan pa. Yung 1,400, pwede pa kayo siguro makakuha ng mas mababa kapag mas matagal kayo nag-book. Kasi, uulitin ko, originally, dapat hanggang 18 lang ng tanghali yung hotel. Kaya lang kasi since gabi yung flight ko, nag-book ako ng hanggang gabi para dito na lang tayo para makapagpahinga at makapag-rest tayo. At ngayon, room tour ko na kayo. Super simple lang. Ito yung itsura. And dito sa side na to, makikita nyo po dito yung working area. Super plain and simple. Nakalagay dyan yung telephone, tapos yung mga remote, may socket dyan. If ever kung magcha-charge kayo, pwede dyan. Laptop dito. Safety deposit box. Tapos ito po yung cabinet. Diba? Ang aliwalas ng cabinet. Straight lang siya. Wala siyang yung parang mga layer-layer. Sa taas may extra storage if you need. Ito ba nabubuksan? O, nabubuksan. Pwede nyo ding lagyan yan kung gusto nyo. Pero switch na yun nandyan. Tapos ito ay... Ayan, may switch dyan. Okay? Tapos meron dyan trash bin. Yan. Tapos, bedside table. Though itong ganyan. So, ganito kayo nilalagay. Para katabing-katabi ng bed. Then, tingnan nyo naman. Napaka-spacious dito. So, napakalaking tulong ng mga ganyan kapag ka sa maleta, lalo na kung XL size. Pwede nyo dito ilagay XL size yung maleta na nakabukas, ganun. Tapos, ayun yung TV. So, yung TV, I think, hindi siya smart TV kasi walang nakalagay doon na YouTube. Ito yung pinaka-bed. Ayun po yung bed, ang laki. Parang same lang din sa Spitz Hotel, ganyan din yung pillow. Nabubuksan ba to? Ah, ito yun. Ito na yun. Ayun na yun. Tapos, ito na yung pinaka-aircon. So, I think yung aircon, para hindi tutok na tutok sa inyo, is itaas nyo siya. Nakataas para pag ganun yung hangin. Dahil kapag ka nakababayan, guys, todong-todo sa mukha nyo agad nakatutok na ganun. Tapos, dito sa side na to, tadadadan! Ayan po. Sa area na to, makikita nyo, andyan yung dalawang towel. Meron silang shower cup, cotton buds. Tapos, ayan yung pa-water, pa-coffee. Wala silang tea. Oo, wala silang tea. Tapos, ito po yung electric kettle. Tapos, may pa-refrigerator. Oh, yan, lakas ng refrigerator, ha. Naririnig nyo naman. Ano to? Ano to? Tapos, ito po. Dito sa side na to naman is yung balcony. So, yung balcony niya, same lang din dun sa Spitz. Merong ganyan. Merong bukasan ng ganito.
Tapos medyo mainit. So, pwede kayo dito magsampay, I think. Ganyan. Pero parang mas maganda yung dun sa Spitz Hotel kapag ka-balcony ang pag-uusapan kasi may sabitan. So, matutuyo yung mga lalaban. Kasi, alam nyo, itong mga damit ko na to, nilaban ko na siya tapos yung mga laman nun, yung laman ng yellow natin na carry-on, mga nalaban na po yung mga damit doon. So, ang ginawa ko, nung last day, isinabit kong gano'n, tapos natuyo siya agad because of the, init na parang singaw, ganyan. Now, sa toilet naman, ito po yung toilet. So, ayun yung sink. Yung sink, ayan, pabilog. Iba yung shape ng sink dito kumpara dun sa Spitz. Tapos ito yung pinaka-toilet. May bidet. Ayan. May tissue holder. Tapos ito po yung sa, ayan, shower area. May provide na silang shower and shampoo. Shower gel and shampoo, I mean. At ang maganda dito, nako-close. Hindi siya magiging messy, di ba? So, kung nagustuhan niyo yan, pwede nyo pong piliin tong Cubic Hotel, Dan Spitz. Though, magkatabi lang talaga sila. Same talaga sila ng mismong lote. Ganon. So, you choose kung ito na Cubic Hotel na nakuha lang natin siya sa halagang 1.4 or yung Spitz na makikita niya sa episode 1 ng vlog natin sa travel series na to. Panoorin nyo na lang. Same lang sila halos. Okay? Same lang. Though sa balcony, nagkakatalo sila. Mas gusto ko yung balcony ng Spitz. Kaya again, if you're interested to book this one, yung link ilalagay ko na lang sa ibaba. Okay, so guys, it's already 6:49 PM and ang flight natin is 23:00, which means ang ibig sabihin nun, tayo po ay kailangan nandun ng mga bandang 11. I mean, 11 tayo lilipad. So, 3 hours before, dapat nandun na tayo. So, iniisip ko, kahit mga 7 o'clock umalis na tayo kasi may pipick upin pa tayo sa King Power, diba? Naalala niyo yung binili natin sa King Power, Sri Vari. Yun, pipick upin natin siya para maikot din natin yung Don Mueang International Airport at hindi ko naman yun na ipapakita sa inyo ng mas komprehensibo sa mga previous vlogs. So, might as well. Ay! May nagulat na naman ako. Alam niyo na kung ano yung alarm ko. So, kapag meron ako nakaka-roommate, sinasabi ko sa kanila para magising ako kailangan ganyan. Ganyan ang tutunog. Okay? So, yun. Asa na tayo? Nawala na naman ako. So, yun. Pupunta tayo doon sa airport. Iikutin na muna natin siya. At papakita ko sa inyo restaurants doon, kung ano yung mga pwede nyo bilhin doon, ganyan. Para kapag kunyari, doon kayo babagsak o doon kayo aalis, is alam nyo kung ano gagawin. Talagang ako, personally, pinili ko talaga na sa Wanapom yung pag-landing natin para doon sa food court at para doon sa train station. Tapos yung pabalik naman para doon sa DMK. Dahil, ito ano lang to, teorya ko lang naman to. I mean, based lang naman din to sa mga na-observe ko. Kapag kasi guys, si seat sale, mas mura yung mga ticket na nakikita ko kapag ka DMK o yung lumang airport nila. So, kung budget friendly talaga yung inyong trip, is might as well ang i-book nyo kapag ka piso sale. Tapos, mapa Air Asia, mapa Cebu Pacific, yan, meron silang DMK na flight, yun yung piliin nyo, okay? So ngayon, let's go na. Mag-book na tayo ng boat going there. We're finally here, guys, sa Don Mueang International Airport. Hanapin na natin Cebu Pacific. Before, ang sinasakyan natin dito is Air Asia, going back home sa Pilipinas. So hindi ko alam kung anong gate dito. I mean, check-in counter yung Sebpak. Ayan, Sebpak number 7. Ito, so pinakadulo pa siya. Check natin. Sebpak kayo? Sebpak? Same tayo ng flight. Hello kay Kuya. Hello po. Ayan, pinapanood daw niya tayo. Thank you po. Kala ko Thailander kayo eh. Ha? Ang ganda ng video mo. Guys, nakapakila ka sa Kuya. Yung mga video mo pa ang ganda kasi talagang nakaka-guide po. Sa YouTube po ba kayo nanonood? Thank you po. Gumawa ka ng bago yung mga hindi ko pa nabablog. Okay, so nasa-self-check-in tayo ngayon, guys. Wala naman tayo nga, guys. Hindi ko alam kasi nakakuha na ako ng boarding pass. Ito na ba yun? Like, ito na yung pwede na akong pumasok sa loob. Kasi usually kapag ka-domestic, kahit wala kang check-in, pwede ka na pumasok basta may boarding pass. So, I don't know kung ito na yun eh. Tatanong ako sa information. Ayan, sabi pwede na daw. Sabi ng staff, tinanong ko, sana tama naman tayo. Okay, nakalagpas na tayo ng safe. Ngayon, bago pa natin makalimutan, tara po, pick upin na natin tong ating binili. Ito guys, yung binayaran nating skincare, yung La Roche-Posay. Ayan, so pinaka left side daw, sa malapit sa Starbucks. Wala ang mga pick-up-pick-upan. Grabe, napakaaga natin dito. Okay, so ayan, please bring your invoice to pick up person. Wait, ito lang meron ako. I forgot na yung invoice. Parang naiwala ko ate invoice. Okay, ayan na guys.
Na-pick up na po natin ang ating binili sa King Power. And now, ipapakita ko ulit sa inyo kung ano yung makikita nyo after ng immigration. Kasi nagmadali tayong pick upin eh. Kala ko kasi mahaba yung pila. Bali yung nasa likod ko guys, ang pinaka-background na yan. Yan po yung pinaka-immigration area. Though bawal videohan yan. Kaya andito tayo sa pinaka-dulo pa para hindi makita. And dito, ayan, makikita nyo na po dito yung duty free. Ang lawak. Actually, may duty free dyan. May duty free din dito. Though kasi doon sa duty free na Srivari, napakalaki ng mga discount. 20% discount yung binibigay nila. So, ayan, may mga chocolates, halal products, perfumes, pabango. Ay, tinagalog ko lang pala. Makeup, ganun. Ito mga pangpasalubong. If ever, pwede kayong hindi na bumili dun sa city center. Dito kayo bumili. Ganyan nyo, buy 2 pieces, 25% off discount. Kung may mga extra budget po kayo, pwede yan. Tingnan natin Oh, may mga free taste, oh. Diba? Ito yung presyo, 240 baht. Meron din dito ganito. Oh, mga poise yan. Mga set, oh. Kano to? Walang price, eh. Yun, 165 baht. Tapos, ito naman ay 209 baht. Oh, ito guys ay mga duty-free airport price, ha? Ano to? 3 piraso. Herbal yellow oil. 831 baht. Though parang I think same sila ng price sa King Power ng lahat. Asan pa ba yung sikat? Ito, sikat pang ganito eh. Kaya ito, 192 baht. Ilang peraso siya? 2, 4, 6 pieces. Uy, ito yung pampatulog guys. Though walang bukas eh. Melatonin. Ito sikat din to eh. Toothpaste naman siya. 1,170. Pero dun tayo sa pinaka-Thai products talaga. Para maipakita ko sa inyo. Ayan binabagalan ko guys yung pag-ikot para pwede nyong makita yung mga hindi ko maipapakita, at least may idea kayo na meron dito. Ano to? Ito Acne Rapid Action. 215 baht. Snail white. Alam nyo, uso yung snail white dito talaga eh. 1,035 baht. Ito po. Mga makeup na yan. Ito na tayo sa famous one. 180 baht. Yan, Thai tea mix. Okay. So, yan po. Ito ay, ano to? Durian milk tea. Hala, may durian milk tea. Magkano? Check ko lang. Papakita ko sa inyo. 220 baht. So, I think 220 baht din yan. Must buy. Mga pasalubong products. Bumibili ko na ganito sa 7-Eleven. 160 baht dito. 15 rolls. Seaweed yan, guys. Diyan lang ayoko nang bumili. Gastos na naman. Saka ayoko kumain muna, di ba? We're dieting. Dieting moment. Coconut crispy roll. Walang price. Ala siyang price. Ba't ala kang price? Ba't alang price? Ala siyang price. Why ganun? Ito parang mga imported. Ayan, imported na nga. Imported products na ngayon nandito. Huwag na muna tayo dyan. Pero, sige, check natin to. Para sa mga kiddo nyo. 95 baht. Balik tayo dito sa mga Thai products. Hoy, green curry, oh. Magkano to? Ba't alang price? Ito, 280 baht. Biscuit! Kala ko pang timpla. Ito naman, tamarind. Seedless tamarind. Mixed with plum. 385. Ano pa ba yung mga sikat dito, guys? Kasi ang alam ko na ng mga sikat, mga charatramyo. Ganun. Dito naman, tignan nyo. Mga damit-damitan naman ng mga meron dito. Mga bags. Doon hindi na tayo pang ganyan, guys. Alam nyo, hindi naman sa pinipilit ko kayong bumili nito, ha. Pero, para, kung gusto nyo na i-consider, mura, guys, dito yung Clinic Men Happy. Dito sa King Power. Like parang 2,200 pesos lang isang peraso. Sa peso ha. Ganun yung presyo. Kung meron kayong natira na baht, pwede nyo ipapalit dyan sa Krungsea Exchange. Tapos exchange SCB. Kwaile. Corny. Ito yung directory guys. Para makita nyo lang din kung ano yung mga food here. May Kindonburi, DQ, Siam Express, Starbucks, Freshie Bar, Subway. Uy, may Thai massage ito. Sige, magpa-Thai massage tayo. Sana maabutan pa natin. May boots din. Medyo matagal pa naman kasing flight natin. Kaya I think parang okay lang. Kahit magpa 30 minutes tayo, diba? Foot massage lang naman. Meron pa naman tayong bath here. Dito kami kumain before sa Thai restaurant na yan. Luk Kwai Tong Thai Royal Cooking. Kakain ba tayo guys ng Thai food before we exit Thailand? Dito naman sa side na to, andito ang McDonald's, Subway. Yan, you can order there. Sa side na to ay Pangcha, World Class Thai Tea. So magkano? Pakita ko lang sa inyo para may idea kayo. Ang presyo po ng Thai tea dito ay, yung normal ay 195 baht. Para you guys have an idea. Dean and DeLuca. Meron dito. Meron din yan sa QC eh. Ito guys, yung Boots. Boots counterpart yan ng Watsons.
That one. Tapos, alam nyo ba, nagre-research kasi kung ano yung counterpart dito ng Erseflora. So, if ever, pwede kayong bumili sa Boots o kundi sa Watsons, Entero Germina yung brand name. Okay. So, yun yung nakita kong counterpart ng Erseflora. Grabe, wala man lang ako nakikitang logo dito ng Sebpak. Puro AirAsia. Anong logo to? I forgot. Ito, Batik Air eh. How about this one? I don't know, I forgot. Hindi tayo dito. Gate 21 to 26 pala dito. Hindi dyan. Dito tayo sa side na to kasi gate number 15 tayo. Okay, my bad. My mistake. First time ko guys dumaan dito sa side na to. Never pa ako nakadaan sa side na to eh. Ayan, nakita ko na. Oh. Manila 5J864 gate number 15. Tapos meron din silang pa Davao guys, though nakatay eh. So if ever guys, kung mga taga Davao news dyan o mga taga Mindanao, pwede kayong mag Davao to DMK. Ano to? Wait, hintayin natin kung ano to. Hindi ko kasi nakikita eh. Pwede, mag-ano ka na English, yung language. Ay, language, yung sulat. Ayan, may Cebu. So, meron na palang direct flight yung Davao DMK, Cebu DMK. Oh, grabe ang Cebu Pacific. Luzon, Visayas, Mindanao, may direct flight na here. Tingnan nyo dito, may Mivana Coffee. This is me. Tanggalin ng A, tanggalin ng M, IBAN. Ayan, since andito tayo sa side na to, papakita ko sa inyo. Ito ang 1,420. Di ba ang mura? Like literally, oh my god, nasabi ko na may like literally. Dito kayo mag-check ng perfume. Guys, promise, mura dito sa King Power Duty Free. Yan, perfume. So far, sige, kunyari, tatanungin niyo ako, Ivan, saan ka nakakita ng murang pabango abroad? Saang bansa na duty free? Ay, hello po. Ako po ay nakakakita po ako ng mga murang pabango sa Thailand po, saka po sa Japan na duty free. Okay, so yun lang naman yung sasagot ko sa inyo. Yun na, malapit na tayo. Pero parang kumukonti na yung mga dito. Yung mga pwedeng kainan. Sa gitna yung mga kainan. Unfair kayo? Bakit sa mga gate ng AirAsia madaming kainan? Sa gate ng Sebpak wala. It's so bad. Ay, ito yung Ito guys. Grabe. Bababa lang pala dyan guys. So magpa-massage na lang muna tayo. Let's go. And guys, sige nyo si Sir. Ano po pangalan nyo? Arnel. Sir Arnel and ma'am. At ate. Ayan. Actually, in-invite nga ako dun sa Davao eh. Parang magsalita sa mga tao dun sa mentoring about sa content creation. Ay, hindi po. Manila po ako ngayon pero sa June po yun. Sa mga June 10 ganun po. Thank you po for watching. Guys, nakakatuwa. Hello kay Sir. Grabe. Ang bait niyang kausap. Super bait. Sabi niya ganun. Pinanood daw niya ako from Davao. Tapos sinabi ko na may invite sa atin. Kasi may invite sa atin sa Davao. So share ko lang sa inyo ngayon. Kaya lang, sinabi ko pupunta tayo. Hello Sir Arnel, kung napanood niyo to. For sure papanoorin niyo to. Medyo conflict kasi sa schedule. Parang dalawa kasi guys ang invite sa atin. Yung isa kailangan nandun tayo. So, yun po. So, nice meeting you guys! Nakakatuwa. Tapos, kinausap ako ni Sir na sinabi sa akin gano'n na, na yung video ko daw. Mabilis nga lang daw magsalita. Pero okay, pinanonood daw nila. Tapos, sinabi gano'n pang ilang beses daw natin dito. Sabi ko, 9 po ata. Pero, parang pang 4 pa lang yung parang travel series na ginawa ko. Kasi guys, yun nga. Favorite ko talaga din yung Thailand. Though Thailand at Taiwan ang favorite ko. Halata naman, di ba? Nagpunta tayo ngayon dito sa side ng gate 21, 23, 26, and 22. Dito kasi guys yung massage area. Gusto ko magpa-massage talaga ng paa. Kasi matagal pa naman yung boarding natin. Ayan, so bumibili tayo ng drinks dito. Ang price po dito ay 119. Diyos kong mahal. Tapos if ever, kung gusto nyo bumili kapag ka-DMK, may mga stickerize dito, 190. For sure, pwede nyo uwi sa Pilipinas yan. Ang galing mangga isa, 155. Parang mahal. So, magpa-foot massage tayo dito, guys. Nababasa ko yung presyo, pakita ko sa inyo later. So, ayan. Ito yung price dito. So, mahal pala. 30 minutes, 450 baht. 15 minutes, 300 baht, 700 baht yung 60 minutes. Foot lang yan, ha? Ito pa muna tayo dun sa dulo. Kasi sa pagkakaalam ko, meron pa dong isa eh. Ay, ala na. Wala na dito. Dati dyan meron eh. Wala na guys. So, dun lang yung massage. Ano pa pagawa natin? Parang ang mahal. Parang mahal 700 baht. 1,000 plus na agad. Hindi, wag na. Huwag na tayo magpa-massage. Tipid ay ban. Wag magastos. Kasi iniisip ko yung 700 baht na yun eh. Ang dami ko pang pwedeng kainin doon. Tapos ipambili doon kapag bumalik tayo dito. Nagpaplano kasi kung bumalik guys dito. Pero ibang lugar naman. Diba? Next time na lang. Okay guys. So, we're here na sa
boarding gate na medyo malayo dun sa actual boarding gate natin. Dahil yung mga nandun guys ay hindi pa yung same flight natin papuntang Manila. And gusto ko lang i-share sa inyo na so far, alam niyo, isa sa mga pinaka na-enjoy ko dito sa trip na to, like parang ano lang to, parang pa-reflection lang sa trip natin. Kasi, ang goal ko kasi dito sa trip na to, parang gawin yung mga bagay na hindi natin ginagawa before. Tapos, i-experience yung mga bagay na hindi natin na-experience pa before. So, parang for me, parang ang naging highlight ng trip ko, kung mamimili ako ng tatlo, is number 1, in no particular order, is number 1, yung cooking class. Number 2 is yung pag-park hopping natin sa Bangkok. Tapos number 3 is yung manood ng Muay Thai ng live. Kasi hindi siya usually at yung pangkaraniwang ginagawa ko dito sa Bangkok. And I'm sure naman nakikita nyo din yan. So super worth it yun. Tapos kung mamimili ako ng isa, parang ang pinaka worth it doon is yung naglakad-lakad ako sa Lumpini Park. Alam niyo yun? Doon ko na-realize na masyadong as a person na masyadong planado lahat ng mga ginagawa. Tapos masyado naka-detailed by detailed. Masaya din pala nung parang nagtitake ka slowly. Like yung tipong wala kang itinerary, ganon. So ang nangyari ay ginawa ko, umupo-upo lang ako. Ganyan, may itinerary ako pero 3 park. Pero yung tipong iisipin ko, kailangan magpuntang ganito next, kailangan gumawa ng ganyang next, kailangan ganon. Ang saya pala sa feeling ng ganon. So parang I think parang once in a while sa mga trip natin is gagawin ko yun, yung tipong meron na akong isang day na parang peaceful day. Dati kasi sinabi ko yun, kung naalala nyo, nung nagpunta tayo ng Uji, Kyoto. Sabi ko gano'n, nun lang ako ulit nagkaroon ng ganong moment na tumahimik lang, na hindi ako nag-vlog na tipong parang lahat ng mga history, lahat ng information dapat sinasabi ko. Ang saya din pala ng parang gano'n, parang mas mas naging balance. So yun, natutuwa ako. And uulitin natin siya for sure. Tapos yun, dahil dun sa ginawa natin, parang sa mga susunod, parang isa sa mga ita-target natin, which is pumunta sa mga park. And may park naman dun sa susunod na bansa natin na pupuntahan. Pero sa June pa yun sa June pa yun. Kalagitnaan pa tayo ng June pupunta. So 29th country natin. So if ever, kung may hula kayo guys, i-drop nyo sa comment section. Gusto ko lang makita kung may makakahula sa inyo. Basta ang clue yung 29th country natin, merong letter A. Yun lang naman ang clue. Tapos may mga nagre-request agad na bumalik tayo dito sa Thailand na dinidm ako ulit. Kasi di ba sinabi ko nga sa inyo guys, nagbabasa ako ng DM sa Instagram. Sa Instagram ako mas mabilis sumagot. Okay? Kung mabilis ako sa comment section, mas mabilis ako sa Instagram. So, may mga nagme-message sa atin na bumalik daw tayo ulit sa Bangkok, ganyan, pinababalik tayo sa... Though, 3 pa lang naman yung nag-message sa atin. So, sinabi ko sa kanila na babalik tayo ng Thailand, pero hindi na muna Bangkok. Kasi parang, for me, parang napuntahan ko na yung mga dapat na nasa listahan ko na gusto kong puntahan na hindi ko pa napupuntahan before, which is yung Songwat, yung Talat Noi, Bantatong, tapos lahat nga ng mga activities na ginawa natin. So parang next time, parang ang target ko is magpunta sa Chiang Mai ulit, Chiang Rai ulit, saka Phuket, yung mga yan. Tapos yung mga ibang Koh Samui, tama ba ang pagbigkas ko? Though hindi ko pa alam kasi hindi ko pa siya nire-research ng deeply. So yun, pero this 2025, hindi ko sure kung matutuloy natin yun. Baka sa 2026 na siguro. Kasi ang dami na ng mga line-up natin ngayon Pero alam nyo, nagbawas nga ako ng trips. Para meron tayong araw din na to rest in between. So yun ang gagawin ko. Pag uwi na to, is meron akong 1 day lang sa Manila, then pupunta na tayo ng Cebu. Ayan, wala nang pa-surprise, sasabihin ko na sa inyo, babalik tayo ulit ng Cebu kasi doon yung work trip natin. And hindi siya yung work trip na may mga itinerary, so collaboration lang siya with the hotels, kasi dalawa yun. So, yun, abangan nyo yun. I-share ko yung experience ko dun sa mismong part na yun. Hindi tayo lalabas, so dun lang tayo. Buti na lang medyo mahaba-haba yung stay natin dun. At i-share ko sa inyo kung ano yung mga possible na makita nyo doon for vacation purposes. Yung tipong hindi maglilibot. Kung gusto nyo lang mag-moment. Ganun. So, yun lang. Punta na tayo doon sa gate natin. Nandito na ngayon tayo, guys. Malapit sa boarding gate. And before ko to ipasok sa maleta, gusto ko lang ipakita sa inyo. Ito yung natin. Binili natin sa King Power. So, ito yung mga freebie, 5 pieces. Guys, ang mahal din yan kung bibilin separately, Tapos, ito yung moisturizer natin. If ever po, kung gusto nyo makita, ay yung itsura niya. So, triple repair ata na moisture. Ito, ang tawag ay Hydran Chuchu. Wait, asan ba? Hindi ko maano. Ayun, Daily Repair Fluid Moisturizer. Yan. Tapos meron pa dun sa loob, sunscreen and yung concentrated na niacinamide. Okay guys, nandito na ngayon tayo sa boarding gate. Ito ang itsura ng boarding gate dito. Ganyan siya.
So, totoo nga, luma nga talaga tong mismong airport na tong DMK. Kasi mas bago yung BKK eh. Yung Suvarnabhumi. Ito, yung luma. First time ko dito. Pero malamig. Yun ang plus point. Malamig. That's what I like. Tapos guys, tingnan nyo. Ito yung pinaka-ayaw ko sa lahat. Na-assign tayo sa 30E. So, ibig sabihin ay center middle seat yan, guys. Ay, naku, ayoko middle seat. Kaya lang, wala tayong choice. Nagtipid tayo sa trip na to. So, hindi tayo namili ng upuan. Ganun talaga yun. Kasi ako, if ever kung hindi nyo pa alam, mahilig kasi ako sa aisle seat. Kung di aisle seat ay window. Pero mas pagka window kasi makakatulog ako. So hindi ko na kinakailangan pang gumising in the middle of the trip. Yun lang, hindi ako makakaihi agad-agad. Pero kapag ka-aisle, makakaihi tayo, 'di ba? So antayin na lang natin. Konti na lang naman. Actually nag-alarm nga ako ng 10. Malapit na mag-10 kasi boarding time is 10:15. So ilalagay ko din yung mismong flight number dito para if ever kung gusto nyo malaman yung same flight time, kung safe flight time tayo, makikita nyo. Guys, guess what? Wala tayong katabi! Isang buong row, like literally. So yun guys, gusto ko lang sabihin sa inyo yun. Again, maraming salamat po sa pag-watch ng entire Thailand travel series natin. Thank you guys for watching. If ever kung meron kayong gusto itanong at gusto i-comment, i-drop nyo lang dyan sa ibaba. At kung gusto nyo ng private message, DM or PM nyo lang ako sa ating Instagram account. Again, this is Ivan de Guzman. So, I know. Thanks! We'll be right back.